Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa aklat ng Ruth, Kabanata 4, talata 1 hanggang 6. Pinakasalan ni Boaz si Ruth. Nagtungo si Boaz sa may pintuan ng lungsod at naupo roon. Di nagtagal, dumaan ang itinutukoy niyang pinakamalapit na kamag-anak ni Elimelech. "Pinsan, sandali lang, maupo ka rito at may sasabihin ako sa iyo," sabi niya. Lumapit naman ang tinawag at naupo sa tabi ni Boaz. Tumawag si Boaz ng 10 pinuno ng bayan at inanyayahan ding maupo roon. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kamag-anak, "Ngayong nagbalik na si Naomi buwat sa Moab, nais niyang ipagbili ang bukid ng kamag-anak nating si Elimelech. Sa palagay ko'y dapat mo itong malaman sapagkat ikaw ang unang may karapatang bumili niyon. Kung gusto mo, bilhin mo iyon sa harap ng mga saksing pinuno ng bayan. Kung ayaw mo naman, ako ang bibili." "Bibilhin ko," sagot ng lalaki. Agad na sinabi ni Boaz, "Kung bibilhin mo kay Naomi ang bukid, kasama sa bilihan si Ruth, ang Moabitang biyuda ng ating pinsan, upang ang bukid ay manatili sa angkan ng namatay." Pagkarinig niyon, sumagot ang lalaki, "Kung ganoon, hindi ko nagagamitin ang aking karapatan, sapagkat manganganib namang mawala ang sarili kong mana. Ikaw na ang bumili." Amen. Magandang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa aklat ni Ruth, Kabanata 4, versikulo 7 hanggang 12. Ganito ang kaugalian sa Israel. Kapag tinubos o binili ang isang ari-arian, hinuhubad ng nagpatubos o nagbili ang kanyang panyapak at ibinibigay sa bumili bilang katibayan ng kanilang kasunduan. Kaya't nang sabihin ng lalaki kay Boaz na ikaw na ang bumili, hinubad nito ang panyapak at ibinigay kay Boaz. Matapos tanggapin iyon, sinabi ni Boaz sa matatanda at sa ibang naroroon, "Kayo ang saksi ko na binili ko kay Naomi ang lahat ng nasa pangalan ni Elimelech at ni Kilyon at Mahalon. Kaugnay nito, magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang balo ni Mahalon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito'y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito." At sila'y sumagot, "Oo, saksi kami." Sinabi naman ng matatanda, "Pagpalain nawa ni Yahweh ang babaeng iyon, gaya ni Raquel at Leah, na pinagmulan ng Israel. Ikaw naman, Boaz, sumagana ka nawa sa Efrata at matanyag sa Bethlehem. Matulad nawa sa sambahayan ni Fares, na anak ni Nahuda at Tamar, ang mga anak na ibibigay sa inyo ni Yahweh." Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang aklat ng Ruth, Kabanata 4, versikulo 13 hanggang 17, at ang sabi, "Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, purihin si Yahweh, binigyan kanya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Magatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki. Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse, na ama naman ni David. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Ruth chapter 4 verse 18 to 22. Ito nga ang mga lahi ni Fares. Naging anak ni Fares si Hezron, at naging anak ni Hezron si Aram, at naging anak ni Ram si Aminadab.
At naging anak ni Aminadab si Nahason, at naging anak ni Nahason si Salmon. At naging anak ni Salmon si Buz, at naging anak ni Buz si Obed. At naging anak ni Obed si Isai, at naging anak ni Isai si David. This is the word of God.